Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa internet ay makakita ka ng maraming mga tao na gumagamit ng #couplegoals kung saan ipinapakita ng mga ito ang kanilang mga lifestyle. Bukod dyan, ang iba sa kanila ay ginagawa na ring inspirasyon ng mga tao upang mabago ang direksyon at desisyon nila sa buhay. Kung mahilig ka sa travel ay konting click mo lamang ay mabilis kang makakakita ng magkasintahan na bumabiyahe sa iba't ibang lugar. At kung ikaw naman ay mahilig sa fitness, ay hindi rin papahuli ang ibang mga tao para gawin mo silang inspirasyon. Ang dalawang ito ay ilan lamang sa maraming mga taong nainganyo na baguhin at alagaan ang kanilang pangangatawan sa pamamagitan ng pagbabawas ng timbang. Si Brandon ay naiulat na ipinanganak noong February 1985. Walang gaanong impormasyon sa kanyang kabataan pero base sa mga ulat, nang makatapos siya ng high school ay nag-aral siya sa Quinnipiac University sa Connecticut. Doon ay nakilala niya si Christine na nag-aaral naman ng kursong nursing. Ang dalawa ay kaagad nagkamabutihan. 1 taon pagkatapos makagraduate ni Christine, si Brandon ay nagpropose sa kanyang nobya. Dahil ang dalawa ay abala sa paghahanap ng trabaho na magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan, ang kanilang engagement ay tumagal pa ng 2 taon. Ngunit noong taong 2010, ang pinakahihintay nilang araw ay dumating na at si Christine ay masayang naglakad patungo sa altar upang tanggapin si Brandon bilang kanyang asawa. Habang nagkakaroon ng masayang pagsasama ang bagong kasal, si Brandon ay naiulat din na nagkaroon ng magandang career. Ito ay natanggap sa IRS bilang Criminal Investigative Division Agent, habang ang kanyang misis naman ay nagtatrabaho bilang pediatric nurse sa ICU. Sa loob ng 8 taon, ang dalawa ay masayang in-enjoy ang isa't isa. At noong 2018 ay masaya nilang sinalubong ang pagdating ng panganay nilang anak. Mula Long Island, New York, ang mag-asawa ay piniling lumipat sa state ng Virginia. At katulad ng karamihan ng mga magulang ay ginawa nila Brandon ang lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang anak. Si Christine ay naiulat na nagtatrabaho ng 16 na oras bilang night shift nurse. Bagamat mahirap, para sa kanya ay hindi niya iniinda ang pagod dahil gustong-gusto niyang alagaan ang kanyang mga pasyente. Sa social media ay makikita mong ginagawa niya ang lahat para magkaroon siya ng balanse sa buhay. Pero ang pagkakaroon ng anak, sabayan mo pa ng kakulangan niya ng oras para maintindihan ang kanyang sarili, ay napabayaan ni Christine ang kanyang pangangatawan. Ang dati niyang normal na pangangatawan ay lumobo kaya nahirapan siyang gawin ang kanyang trabaho at simpleng mga bagay. Ngunit sa halip na magmukmok, kasama ang kanyang mister, si Christine ay nagdesisyon na kailangan niyang maging malusog. Hindi lamang para sa kanyang sarili pero pati na rin sa kanyang mag-ama dahil gusto pa niyang mabuhay ng mas matagal, lalo na at merong tao na nakadepende sa kanya. Ang dalawa ay madalas na makita sa gym na malapit sa kanilang bahay at sa loob lamang ng ilang buwan niyang pagtsatsaga, ang mga tao ay masaya sa transformation na kanilang nakita. Bukod sa gym, ang mag-asawa ay masaya ring dumadalo sa iba't ibang mga events tulad nito na makakatulong hindi lamang sa physical na aspeto pero pati na rin sa kanilang mental health. Kung titingnan mo ang social media ni Christine, mapapansin mo na lagi niyang pinupuri ang kanyang mister sa pagiging supportive. Sa panlabas ay masasabi ko na sila ay normal o typical na American couple. Kung sila ay wala sa gym o mga sporting events, makikita mo naman sila na hawak ang kanilang mga maleta at masaya nilang nililibot ang iba't ibang lugar sa loob at labas ng Amerika. Sa ganda ng kanilang mga trabaho, sina Brandon ay ninirahan sa bahay na ito na naiulat na nagkakahalaga ng halos $800,000. Ang malaking bahay na yan ay makikita sa Herndon na isa sa itinuturing na ligtas na lugar sa Virginia. Ngunit sa kaso ng mag-asawang Banfield, ay kahit saan pa sila minirahan ay tila sinusundan sila ng karahasan. Ayon sa report, noong February 24, 2023, bandang 7:00 ng umaga, ang 911 call operator ay nakatanggap ng tawag. Pero nagtaka ito dahil walang rumisponde sa kabilang linya bukod sa mahinang ungol. Pagkalipas ng 1 minuto, ang tawag ay natapos.
Kasunod niyan ay nakatanggap muli ang operator ng tawag pero walang sumasagot bukod sa ungol ng isang tao. Nang sumapit ang 8:02 ng umaga sa pangatlong pagkakataon ay nakatanggap na naman ang operator ng tawag. At doon pa lamang sumagot ang tao sa kabilang linya. Kaya ang 911 operator ay mabilis na nakapagpadala ng ambulansya at mga pulis. Nang dumating ang Fairfax County Police Department sa bahay ng mga Banfield, ay nakita nila ang duguan at wala ng buhay na katawan ng 37 taong gulang na si Christine sa kanilang master's bedroom. Hindi kalayuan sa katawan nito ay nakita naman ng mga otoridad ang wala ng buhay na katawan ng 39 na taong gulang na si Joseph Ryan. Ang dalawa ay mabilis na dinala sa pinakamalapit na ospital, ngunit ang mga ito ay idineklarang dead on arrival. Ang mga tao ay nagulat sa nangyari dahil sa tinagal-tagal nilang nakatira sa Herndon ay ni isang beses ay wala pang nangyayaring krimen na ganun kalala. Ang mga katrabaho ni Christine sa ospital ay nagulat at hindi rin makapaniwala sa balita dahil wala silang alam na kaaway nito dahil ang nurse ay talagang napakabait. Habang umuusad ang investigasyon, mabilis namang lumabas ang resulta ng autopsy report. Doon ay nalaman ng publiko na si Christine ay tinantad ng saksak pero ang ikinamatay talaga nito ay ang saksak sa kanyang leeg. Habang si Joseph naman ay kaagad binawian ng buhay dahil sa tama ng baril sa kanyang ulo at dibdib. Habang ang mga otoridad ay iniimbestigahan ang punot dulo ng lahat, ang pamilya naman ni Christine ay inihanda ang kanilang burol. Ang mga kaibigan, katrabaho at kapamilya nito ay naghinala na ang lalaki na nakita sa kwarto nito ay isang magnanakaw at tinangkapan nitong abusuhin ang walang kamalay-malay na nurse. Pero sa mga sumunod na araw, ang kanilang pananaw sa nangyari ay magbabago at ang respeto nila kay Christine ay masusukat dahil sa mga lumabas na report. Base sa resulta ng background check ng mga otoridad, ang itinuturing nilang suspect na si Joseph ay nakatira sa tahanan ng kanyang lola sa Springfield, Virginia. Ito ay tahimik at ang mundo nito ay umiikot sa internet. Kung ito ay hindi abala sa kanyang trabaho, ay madalas si Joseph na makitang online sa username na Tacos Supreme 7000. Ayon sa computer forensics, dahil sa malas si Joseph sa mga kababaihan sa kanilang lugar, ay pinasok nito ang mundo ng online dating. Ito ay napatunayang aktibo sa social network na FetLife. Kung hindi ka pamilyar dyan ay pareho tayo dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig ko ang FetLife. Pero ayon sa Google, yan ay hindi dating app. Pero ito ay ang perpektong lugar sa internet para sa mga taong may kakaibang hilig sa mga sexual na aktibidades. Nang ma-access ng mga investigador ang account nito ay nalaman nila na si Joseph ay madalas makipag-usap sa taong nagangalang Anastasia 9. Doon ay nakita nila na ang babae ay si Christine pala base na rin sa litrato nito na nakasuot ng one-piece bathing suit. Ang pag-uusap ng dalawa ay nagsimula mahigit 1 buwan bago mangyari ang krimen. Napatunayan din na ang FetLife account ay ginawa sa computer mismo ni Christine. Sa bio nito ay nakalagay na ipinagmamalaki nito na siya ay mahilig makipagdalik, lalo na kung merong nakatutok na kutsilyo sa kanya, o kaya naman ay kung siya ay tinatalian. Ang kanilang pag-uusap ay nailihim ng dalawa at upang hindi sila basta-bastang mabisto, gumamit pa sina Joseph ng encrypted messaging app na Telegram. Doon ay madalas nilang pag-usapan ang kakaiba nilang mga pantasya. Sa kanilang mensahe ay nalaman din ng mga otoridad na inamin ni Christine na siya ay pamilyadong tao. Pero ayon sa nurse ay wala siyang pakialam sa kanyang asawa o kanilang pagsasama. Ang sinabi niyang yan ay lalong nagpagana kay Joseph na makapagkita. At noong February 24, 2023, ang araw kung kailan sila nakitang patay ay ang araw din kung kailan sila kauna-unahang beses na nagkita. Ang balitang yan ay talagang ikinagulat ng mga taong nakakakilala kay Christine at lahat sila ay naawa kina Brandon lalo na sa naiwan nitong anak. Ang iba sa kanila ay nadismaya pero makikita mo sa screen na bagamat malaking issue ang lumabas, marami pa rin ang nakiramay sa pamilyang Banfield. Pero 2 buwan pagkatapos maihatid sa huli nitong himlayan si Christine, ang mga tao ay magugulat na naman dahil noong April 24, 2023, ang asawa nitong si Brenda na inaresto ng Fairfax County Police Department. Ang mga tao ay napakamot sa kanilang ulo dahil tila ang sorpresa sa nangyari kay Christine ay walang tigil. Pagdating ni Brandon sa presinto ay sinampahan ito ng patong-patong na mga kaso.
Sa masiyasat na pag-iimbestiga ng mga otoridad ay natuklasan nila na bagamat mukha ni Christine ang nakalagay sa profile na nakita nila sa FetLife at ito ay ginawa sa computer nito, ay napatunayan naman na hindi talaga si Christine ang gumawa ng profile na yun at hindi rin ito ang nakikipag-usap kay Joseph. Ibig sabihin ay merong ibang tao ang nagnakaw ng litrato nito upang magkunwari na siya ay si Christine. Ang publiko ay nagtaka kung ano ang mahihita ng taong yun sa pagnanakaw nito ng litrato ni Christine. At para maintindihan mo ang punot dulo ng masalimuot na kwento na ito, ay kailangan nating bumalik sa taong 2019. Sa salaysay ng mga kaibigan ng mag-asawang Banfield, dahil sa madalas abala at demanding ang trabaho ni Brandon, ang mga ito ay nahihirapang alagaan ang kanilang anak. Kung sasabihin mo na maaari naman nila itong iwan sa lolo at lola ng bata, ay kailangan mong isaalang-alang ang malaking pagkakaiba ng kultura sa USA at Pilipinas. Bagamat maaari nilang iwan din ang bata sa daycare na normal lamang sa Estados Unidos, mas gusto na mag-asawa na kung sino man ang mag-alaga dito ay matutukan ang bata. Kaya sa halip na ipagkatiwala ang pangangalaga dito sa daycare, ay nagdesisyon sila na maghanap ng au pair. Para sa mga hindi pamilyar, yan ay isang exchange program. Ikaw ay maninirahan ng libre sa bahay ng isang pamilya. Ikaw ay maaaring makapag-aral, libre din ang pagkain mo, patitirahan at iba pang mga benepisyo. Pero kapalit niyan ay kailangan mo naman na alagaan ang anak o mga anak ng pamilyang mapupuntahan mo. Kung ikaw ay merong libreng oras ay maaari mong tuklasin ang iba't ibang lugar. Noong 2019, ang mag-asawang Banfield ay kinontak ang Cultural Care Au Pair. At noong April 2019, sila ay nag-match sa Brazilian na si Amanda. Maayos nitong inalagaan ang kanilang anak, ngunit noong April 2021, ang kontrata nito ay natapos. Sa desperado nilang pagtatangka na makuha pa ang serbisyo nito ay nakiusap sila sa agency. Dahil sa epekto ng pandemya ay hinayaan pa itong mag-extend ng 6 na buwan. Bago opisyal na magtapos ang kontrata nito, si Amanda ay nakakilala ng Amerikano na kalaunan ay naging asawa niya. Sa social media ni Christine ay makikita na naging aktibo ito sa pag-aasikaso sa kasal ni Amanda. Sa totoo nga, ang kanilang anak pa ni Brandon ang naging flower girl. Pagkatapos ng selebrasyon, si Amanda at ang bago nitong asawa ay lumipat sa ibang state. Pero kahit malayo na siya kina Christine, ay naging madalas pa rin ang kanilang pag-uusap. Sa ganda ng naging karanasan ng pamilyang Banfield ay nagkasundo silang dalawa na kumuha muli ng bagong au pair. Hindi nagtagal ang kanilang paghahanap ay natapos nang makita nila ang au pair na si Juliana. Base sa profile nito, ang Brazilian ay pinanganak noong 2001. Siya ay lumaki sa poder ng kanyang ina na nagtatrabaho bilang kasambahay. Sa tulong nito ay nakapagtapos si Juliana ng kursong nursing. Dahil sa pangarap niya makarating sa USA, ilang buwan pagkatapos siya makagraduate, ay nag-research kaagad siya ng mga pamamaraan para matanggap bilang au pair. Ang kanyang pagtsatsaga ay nagbunga naman nang siya ay matanggap. Ilang araw pagkatapos maaprubahan ang kanyang visa ay kaagad siyang lumipad patungong Virginia. Ayon sa ulat, ang Brazilian ay may naiwang nobyo sa kanilang bansa. Pero tila hindi problema na malayo sila sa isa't isa dahil sa social media ay binahagi ni Juliana na sa susunod na buwan ay dadalawin siya ng kanyang nobyo. Bagamat ito ay paminsang-minsang nalulungkot, naiulat naman na ginawa ni na Christine ang lahat para magkaroon ito ng maayos na buhay kasama ang kanilang maliit na pamilya. Nang ang visa nito ay malapit nang ma-expire, sinigurado ni na Christine na ma-extend pa ito ng ilang buwan na hindi naman tinutulan ng US Consulate. Noong araw na nangyari ang krimen, lumalabas pala na si Juliana ang isa sa mga tao na nauna sa crime scene. Sa kanyang salaysay, noong umaga ng February 24, 2023, ay dumating siya sa bahay ng mga Banfield. Dahil si Christine ay bumili ng 2 ticket sa National Zoo upang maaliw ang 4 taong gulang nitong anak. Dala ang ilang gamit ng bata, silang dalawa ay sumakay ng sasakyan. Pero kinailangan niyang bumalik sa bahay dahil nakalimutan niya ang sandwich ng bata sa refrigerator. Sinabi niya sa mga otoridad na nang siya ay makabalik, sa labas ng bahay ay nakita niya ang isang sasakyan na hindi pa niya nakikita dati. Ngunit bago pa siya makalabas ng kotse, ang lalaki ay di umunong naglakad patungo sa loob ng bahay ni na Christine at ito ay may dalang bag. Dahil sa masama niyang kutob ay di umunoy tinawagan niya ang kanyang among babae. Nang hindi ito sumasagot,
ay tinawagan na niya si Brendan. Ito ay kaagad bumiyahe at nang ito ay makarating sa harap ng bahay, sila kasama ang bata ay pumasok sa loob. Sinabi ni Juliana na iniwan niya sa kwarto ang bata. Pagkatapos ay sinundan niya si Brendan. Nang sila ay makapasok sa master's bedroom ay di umano'y nakita nila si Joseph na nakapatong kay Christine. Ito ay nilarawan niyang nakasuot ng damit habang si Christine naman ay hubad. Sa gulat nito sa kanilang presensya ay di umano'y kaagad inundayan ni Joseph sa Christine ang saksak. Sa galit ni Brendan ay mabilis niyang kinuha ang kanyang service weapon at pinaputukan si Joseph. Sa gitna ng kaguluhan ay inutusan din niya si Juliana na kunin ang isa pa niyang baril na Glock semi-automatic pistol sa safe na nakatago sa banyo. Nang ito ay makabalik sa master's bedroom ay pinaputukan ni Julia si Joseph ng isang beses na tumapos sa buhay nito. Ang istorya ni Juliana ay sinang-ayunan naman ni Brendan. Sa loob ng ilang buwan ay ipinakita nito na siya ay malungkot sa nangyari, pero ang hindi nila alam, silang dalawa ni Juliana na itinuturing ng mga saksi ay tahimik palang iniimbestigahan ng mga otoridad. Noong October 19, 2023, si Juliana ay inaresto ng mga otoridad dahil napatunayan nila na ito ay nagsisinungaling. Ang au pair ay sinampahan ng patong-patong ng mga kaso. Ayon sa investigasyon, napatunayan nila na ang kwento ni Brenda at Juliana ay hindi nagtutugma sa resulta ng ballistic report o yung tawag sa proseso kung saan ang mga forensic examiners ay sisiyasatin ang bawat anggulo ng tama ng baril. Nang ito ay ma-interview ay itinanggi ni Juliana na may kinalaman siya sa nangyari. Ngunit wala na rin itong nagawa nang ipakita ng mga detectives ang sarili mismong data mula sa kanyang cellphone na nagpapakita na ang Brazilian ay kabit pala ni Brendan. Lumalabas na ang dalawa ay matagal na palang magkarelasyon pero dahil sa galing nilang magtago, ni minsan ay hindi nakahalata si Christine na hindi lamang pala ang kanyang anak ang binibigyan ng pansin ni Juliana. Ngunit sa galing nitong mag-alaga, ay pati si Brendan ay naakit niya. Ayon sa mga eksperto na tumingin sa cellphone, ang au pair ay matagal na palang karelasyon si Brendan na nagsimula noong August 2022. Ang mga ito ay madalas na pupunta sa gym na magkasama at nagagawa na rin nilang makapag-date. Napatunayan din ng mga investigador na isang buwan bago mamatay sina Christine, ang dalawa ay laging pumupunta sa gun range para mag-ensayo kung paano gumamit ng baril. Gamit ang resibo ay napatunayan din na doon rin pala ni Brendan binili ang Glock na ginamit ni Juliana para barilin si Joseph na nagkakahalaga ng $558. Sa ilang daang mga taong na-interview ng mga otoridad, lahat ng mga ito ay sinabi na sa tagal-tagal nilang nakasama si Christine, ni isang beses ay hindi nila ito nakitaan ng sinyales na meron itong hilig sa mga kakaibang pantasya. Ibinahagi rin nila na ang estilo nito ng pagsasendang mensahe kay Joseph ay ibang-iba sa estilo ni Christine kung ito ay nagsasend ng text messages o mga chat. Sa teorya ng mga otoridad ay ang asawa mismo nito ang nagpapanggap bilang si Christine. Naniniwala ang mga investigador na inakit ni Brendan si Joseph at gamit ang profile ni Christine ay nangako ito na sila ay magtatalik basta pumunta lamang ito sa kanilang bahay. Noong araw ng krimen, si Brendan ay nagpanggap na papasok sa trabaho pero ito ay dumiretso lamang sa McDonald's. Nang dumating si Joseph sa bahay ng mga Banfield, ay pinapasok ito ni Juliana kaya walang forced entry. Nang makapasok ito sa bahay ay kaagad kinontak ng au pair si Brendan na mabilis bumiyahe pabalik ng bahay. Para sa mga investigador ay pagkatapos patayin ng dalawa sina Christine, sinetap ng mga ito ang crime scene para palabasin na nahuli nilang nagtatalik sina Joseph at Christine. Ayon sa prosecutor, ang tawag ng laman at kasakiman ay naghalo na sa isip ni Brendan. Para sa kanila ay ayaw nitong mag-file ng divorce dahil ayaw ni Brendan na hatiin ang kanilang mga ari-arian at ayaw din ito makipaglaban sa korte para sa custody ng kanilang anak. Isiniwalat ng mga otoridad na gusto nitong enjoyin ang lahat ng perang naipon nila na Christine kasama ang mas bata niyang Kirida. Ilang buwan pagkatapos patayin si Christine, si Juliana ay lumalabas din na kaagad lumipat sa master's bedroom. Dahil sa daming ebidensya laban sa kanila, ang au pair ay mas pinili na lamang na mag-plead ng guilty.
Kapalit ng pagbaba ng kaso laban sa kanya, siya ay maaaring makulong ng halos 1 dekada. Si Brenda naman ay nakakulong pa rin hanggang ngayon dahil hindi siya pinayagan ng judge na makapagpiyansa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.